Hi everyone! So for today's ganap, so medyo tinatamad lang ako these past few days talaga mag-upload ng videos kasi busy rin talaga tayo. Pero ito yung ganap namin today. Nasikaso namin yung BIR ni Hassel Street. So yan yung update natin. So which is ang hassle lang kapag wala tayong alam pagdating sa mga ganyang bagay. So good thing lang kasi meron tayong internet na pwede nating pagtanungan. So, just a piece of advice, mas maganda lang na before tayo pumunta sa ganon is prepared na lahat ng documents natin as much as possible na kapag photocopy na tayo para hindi tayo pabalik-balik lalo na may pila tayong sinusunod. Siyempre, number 1, prepare lang natin ang ating DTI. So, make sure na kapag register na ang ating online shop sa DTI bago tayo mag-proceed. And then, make sure din na mayroon tayong dalang valid ID kasi kailangan din yun sa mga documents natin. Tapos, yung forms naman na fill outan natin is pwede na nating itanong doon sa information. Gagayad naman nila tayo kung paano tayo mag-fill out. Additionally, nag-prepare lang din kami ng supporting documents just in case hanapan kami ng proof of residency. So, yung prepare lang namin dyan, barangay certificate, barangay clearance, and then certificate ng kung kanino nakapangalan yung business ninyo. Actually guys, kahit na online shop lang, hahanapan pa rin tayo ng business address. So usually yung ginagawa dyan is yung lugar kung saan ka nakatira. Yun pa rin yung i-declare mo as address ng business mo. Kaya maaaring hanapan ka talaga ng proof of residency. So ano lang, para lang din naka-ready just in case lang hanapan kanila. So yan nga guys, dinidiscuss lang sa akin ni Jay yung process ng book of accounts. I know medyo kulang pa to yung information na na-share ko sa inyo pero marami tayong sources ngayon na pwede nating pagkunan ng information. Pwede tayong mag-search sa internet or pwede rin tayong mag-visit mismo doon sa kanila para makatanong tayo ng mga process para hindi tayo pabalik-balik. Alam nyo guys, yung kagandahan lang nakapag-registered tayo sa BIR, lalong-lalo sa mga katulad nating small business owners. So sobrang laking relief talaga nun at masasabi mo talagang legit na yung brand mo. Plus no more stress na rin sa mga biglaang platform compliance or violations sa TikTok and sa Shopee. So pwede tayong makapag-hustle ng tuloy-tuloy at walang inaalala. Sinishare ko lang yung experience na to para kahit pa paano naman magkaroon din kayo ng ideas sa pag-process. So, hindi ko na siya masyadong dinetailed at the same time wala akong video kasi syempre alam naman natin na bawal talaga yung videos sa gano'n. So, yun lang guys. Hindi ko nahabaan ng video na to para hindi na rin kayong tamaring manood. Thank you for joining us today. Bye-bye! Salamat guys!